Sa mga oras na nagtipon ang mga leader ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa Gyeongju, South Korea, nakita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Xi Jinping ng China na nagkamayan bilang simbolo ng kooperasyon. Ang pagkakataong ito ay naganap kasabay ng formal na paglipat ng pamumuno ng APEC. Bagamat walang opisyal na anunsyo ng pribadong pagpupulong sa pagitan ng dalawang pinuno, sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na may paunang pag-uusap na para sa dalawang posibleng pagpupulong sa summit. Sa kaniyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan upang mapunan ang kakulangan sa energy systems at digital infrastructure sa buong rehiyon. Hinikayat niya ang mga kasapi ng APEC na dagdagan pa ang investments at policy coordination upang matiyak na walang bansang maiiwan sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Ipinunto niya na marami pa ring bansa ang nahihirapan magkaroon ng maaasahang power network at digital access lalo na sa mga malalayong lugar. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi sapat ang basta magtayo ng mga bagong sistema. Kailangang may sapat na investment din sa kakayahan ng mga mamamayan upang magamit ang mga ito ng epektibo. Ang skills training, matatag na connectivity at patas na access ay mahalaga upang makamit ang mas inklusibong pag-unlad. Sa ganitong paraan, anya, mas magiging handa ang rehiyon sa mga hamon ng mas konektadong ekonomiya na pinapatakbo ng teknolohiya. Sa mga oras na idinaos ang event, ipinakita rin ni Pangulong Marcos na hindi lang simpleng kamayan ang nangyari. Ito ay isang pahiwatig na handa ang Pilipinas na makipag-ugnayan bilang isang maaasahan at modernong katuwang sa Asia-Pacific. Inimbitahan niya ang mga dayuhang investors at multinational companies na tingnan ang Pilipinas bilang potensyal na sentro para sa advanced manufacturing, data centers, at digital services. Ito ay kaugnay ng mga nauna niyang pahayag kung saan sinabi niya ang potensyal ng bansa sa larangan ng infrastructure at ang pagiging bukas nito sa mga kolaborasyon sa ibang bansa. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangan ng malalim na reforma upang makamit ang tunay na pag-unlad. Kabilang dito ang modernong regulasyon, malinaw na investment conditions, at mga institusyonal na pagbabago na magpapatibay ng tiwala at epektibong pagpapatupad. Sa isang tanong mula sa media, sinabi niya na ang pinakamahusay na politika ay performance at idinagdag na ang tiwala ay nabubuo kapag ang mga pangako ay nagiging konkretong resulta. Ang kamayan ni Marcos at Xi Jinping ay nagsilbing simbolo ng mabuting ugnayan at respeto sa pagitan ng dalawang bansa, kahit wala pang formal na pag-uusap sa mga sensitibong isyu. Ang paglipat ng pamumuno ng APEC sa China ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga kasaping bansa at ng aktibong papel ng Pilipinas sa mas malawak na ekonomiya. Kapag pinagsama ang mga kaganapan, ang kamayan at ang talumpati tungkol sa investment, malinaw na ipinapakita ng Pilipinas ang posisyon nito bilang tulay ng kooperasyon at oportunidad sa rehiyon. Sa isang panig, binibigyang diin ng bansa ang pangangalaga sa sariling interes. Sa kabilang panig, nananawagan ito ng mas malawak na aksyon para sa connectivity, digital readiness at inklusibong pag-unlad. Anyway, mga kapupong, sa mga oras na nagpapatuloy ang summit, inaasahang tututukan ng mga bansa kung may sasalin sa konkretong proyekto ang mga pangako, kung paano mababawasan ang agwat sa digital and energy access, at kung paano magagamit ng Pilipinas ang mga diplomatikong pagkilos nito upang makamit ang tuloy-tuloy na pag-unlad sa ekonomiya at teknolohiya. Pero ang tanong ko sa inyo, mga kapupong no ngayon ano ang masasabi niyo sa aksyon na ginawa ni PBBM kay Xi Jinping? Well, okay lang ba na i-comment niyo ang inyong sagot sa comment section? Sa mga nakaraang buwan, ang Pilipinas ay nagsagawa ng mga tuloy-tuloy na aksyon upang maisakatuparan ang matagal ng plano na ipakilala ang paggamit ng nuclear energy sa pambansang power grid. Ang inisyatibong ito ay nagtipon ng mga pinuno ng pamahalaan, mga eksperto sa enerhiya, at mga pandaigdigang katuwang upang bumuo ng ligtas at responsableng sistema na itinuturing ng marami bilang isang mahalagang yugto sa paghahangad ng bansa ng matatag at pangmatagalang seguridad sa enerhiya. Sa mga oras na ginanap sa Maynila, nagtipon ang mga kinatawan mula sa Department of Energy, pribadong sektor at International Atomic Energy Agency para sa isang workshop na tumalakay sa nuclear power infrastructure at financing. Sinabi ni Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na ito ay isang makasaysayang sandali dahil ang talakayan ay makatutulong sa bansa upang makabuo ng matatag na mga plano na magtitiyak na ang mga proyekto sa hinaharap ay magiging kapaki-pakinabang at ligtas.
Binigyang diin sa workshop ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng pamahalaan sa pamamahala ng pinansyal at operasyonal na aspeto ng mga nuclear investment at ang pangangailangang pagsamahin ang inobasyon at responsibilidad. Nagkaroon ng panibagong direksyon ang mga plano ng bansa sa enerhiya matapos maglabas ang Department of Energy ng isang circular na nagtatakda ng malinaw na mga pulisya para sa unang komersyal na nuclear power plant ng bansa na tinawag na Pioneer NPP. Sinabi ni Garin na ang bagong framework ay nagbibigay ng priority dispatch sa pasilidad at ng mga insentibo para makahikayat ng mga mamumuhunan. Sa loob ng 3 buwan mula sa paglabas ng patakarang ito, inaasahang makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Finance at Maharlika Investment Corporation upang ayusin ang mga modelo ng pondo at ihanda ang pambansang grid para sa integrasyon ng nuclear power. Binigyang diin ni Garin na ang proyektong ito ay isang malinaw na pahiwatig na handa na ang Pilipinas na tanggapin ang paggamit ng nuclear energy sa responsable at maayos na paraan. Ayon sa kanya, ang nuclear power ay makapagbibigay ng matatag at tuloy-tuloy na kuryente na susuporta sa mga renewable source at magtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya para sa mga kabahayan at industriya. Sa mga oras na ito, nagsisimula na ring magpahayag ng interes ang ilang lokal na pinuno hinggil sa posibilidad na maging host ng mga susunod na nuclear facility. Sa Pangasinan, sinabi ng mayor at vice mayor dun na bukas ang kanilang bayan sa ideyang ito at higit kalahati ng mga residente ay lumagda sa petisyon ng pagsuporta kapalit ng benepisyo tulad ng libreng kuryente. Binigyang diin ng 2 opisyal na ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan ang pangunahing isa sa alang-alang. Ipinaliwanag naman ni Dr. Arcilia, Direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, na ang bagong batas na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nagsisiguro ng mahigpit na regulasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory and Safety Authority o PhilATOM. Ang ahensyang ito ay magiging independent body na magbibigay ng lisensya lamang kapag napatunayan na ang bawat yugto mula sa konstruksyon hanggang operasyon ay sumusunod sa mga pamantayang pangkaligtasan ng International Atomic Energy Agency. Taon na ang nakalipas ng isulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ganitong direksyon sa pamamagitan ng pagpirma ng isang executive order na opisyal na nagsama ng nuclear energy sa energy mix ng bansa. Sa utos na ito, inatasan ng isang interagency committee na pag-aralan ang posibilidad ng pagbubukas muli ng Bataan plant na matagal nang hindi aktibo. Sa mga oras na may mga pangkat na naghayag ng pag-aalala tungkol sa halaga at praktikalidad ng mga proyektong nuklear, iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na ang bawat aksyon ay nakabatay sa mga internasyonal na pamantayan at mahigpit na safety protocols. Para sa marami, ang kasalukuyang pag-usad ay sumisimbolo ng panibagong pangako ng bansa na magkaroon ng abot-kaya at maaasahang enerhiya para sa mga susunod na henerasyon. Isang adhikaing hinubog ng pagtutulungan, maingat na pagpapasya at tuloy-tuloy na pag-unlad. Well, isang mabilisang balita muna tayo mga kapupong patungkol sa nangyari kagabi ha. Sa mga hindi nakakaalam ay ika-50 anibersaryo na ng Thrilla in Manila. Which is kung hindi ako nagkakamali ang apo mismo ni Muhammad Ali ang isa sa mga lumaban kagabi. Pero bago ang lahat kasi mga kapupong merong isang pangyayari ang hindi inaasahan at biglang kumalat ngayon sa internet. Yes mga kapupong, sa mga oras kasi na pumapasok sa venue itong si PBBM merong mga kumakalat ngayon na videos na maririnig niyong merong hindi lang isa kundi ilang mga Filipino ang sinigawan nitong si President. At isa sa mga sigaw na kumakalat ngayon ang sigaw na, "Ikulong na yan!" Well, ano ang masasabi niyo sa pangyayari na yan kagabi mga kapupong? Anyway, ito pa yung kabuuan ng balita. Sinabi ni Pangulong Marcos na buong suporta ang ibibigay ng kanyang administrasyon sa paggunita at inatasan ang mga ahensya ng pamahalaan at mga kaugnay na institusyon na makibahagi sa selebrasyon. Kasama si Pacquiao, kanilang binuo ang tinatawag na Thrilla in Manila 2, isang event na naglalayong parangalan ang nakaraan at bigyang daan ang kinabukasan ng boxing sa bansa. Layunin nitong ipakita na ang Pilipinas ay patuloy na tahanan ng mga atleta na may disiplina, dedikasyon at puso sa larangan ng sports. Sa mga oras na papalapit ang malaking kaganapan,
Umangat ang atensyon ng publiko kay Eman Bacosa, isang batang boksingero mula sa General Santos City. Siya ay kilalang anak ni Pacquiao at isa sa mga batang hinuhubog ng dating kampyon upang sundan ang kanyang yapak. Sinabi ni Eman na labis siyang nagpapasalamat sa mga aral at payo ng kanyang ama, lalo na sa disiplina at kababaang loob na kailangan sa bawat sagupaan. Sa kanyang undercard match, humarap si Bacosa kay Nico Salado na may record na 2 panalo, 1 talo at 1 draw. Bago ang sagupaan, dala ni Bacosa ang malinis na record na 6 na panalo, 8 talo at 1 draw, kasama ang 4 na tagumpay sa pamamagitan ng knockout. Sa mga oras na nagsimula ang bakbakan, ipinakita ni Bacosa ang kanyang kumpiyansa at tiyaga. Sa ika-4 na round, tumama siya ng malinis na kaliwang suntok na nagpahina sa kanyang kalaban. Bagamat nagpatuloy si Salado sa pakikipagsagupaan, nanatiling kalmado si Bacosa hanggang sa huling bahagi. Matapos ang laban, lumabas ang hatol ng mga hurado pabor kay Bacosa na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay at nag-angat ng kanyang record sa 7 panalo, 8 talo at 1 draw. Sa kanyang pananalita pagkatapos ng sagupaan, sinabi ni Bacosa na ipinagpapasalamat niya sa may kapal ang kaligtasan at lakas na ibinigay sa kanya. Pinuri rin niya ang kanyang team, pamilya at mga taga-suporta sa walang sawang tulong at inspirasyon. Sa mga oras na ginaganap ang event, si Manny Pacquiao ay hindi lamang isang taga-masid, kundi isa ring tagapagtaguyod ng bagong henerasyon ng mga boksingero. Bilang promoter at tagapayo, aktibo siyang gumagawa ng aksyon upang tiyakin na ang Thrilla in Manila 2 ay hindi lamang isang paggunita, kundi isang simbolo ng pag-asa para sa mga batang atleta. Sa tulong ng pamahalaan, layunin ng proyekto na itaas ang antas ng lokal na sports at ipakilala sa mundo ang talento ng mga Pilipino sa boxing. Sa pagdating ng ika-29 ng Oktubre, ramdam ang sigla sa paligid ng venue. Ang makasaysayang lugar ay muling magiging saksi sa bagong kabanata ng Filipino boxing, isang pagsasanib ng nakaraan at kinabukasan. Sa tulong ng pamahalaan, sa pangunguna ng isang pambansang alamat at sa determinasyon ng mga bagong mandirigma ng ring, muling pinatunayan ng Pilipinas na ang diwa ng tapang at pag-asa ay patuloy na nabubuhay sa bawat suntok at sa bawat tagumpay ng bayan.